First, Lord's Day tungkol sa marriage proper. Second, Lord's Day ng February regarding parenting and marriage. Ngayon naman, singleness and marriage. Ang titignan natin dito ay yung biblical theology ng marriage, ng singleness. From Genesis to Revelation, anong sinasabi ng Bible tungkol sa mga single? Kasi kailangan magkaroon tayo ng overview tungkol dito at mula dito saka natin kukunin yung mga dapat nating isipin sa singlehood. Yung mga author na pinagkuhanan ko katulad ni Barry Nicholas Danilak, sa book niya, hindi niya sinasabi dito na yung biblical theology ng marriage ay para pilitin kang mag-asawa o para pilitin kang hindi mag-asawa. Kung hindi, tignan muna ano yung sinasabi ng scriptures, tapos saka tayo mag-isip kung ano yung mga aplikasyon nito. So, next. Kapag kinumpara natin ang Christian faith sa iba't ibang mga world religions tulad ng Islam, tulad ng Judaism, modern, at katulad ng Mormonism, makakakita tayo ng mga pagkakatulad. Ang isang pagkakatulad ay yung family values. Lahat ng apat na yan ang nagtuturo na tama at dapat mag-asawa ang isang tao at sila ay bumuo ng pamilya. Lahat din sila ay nagkokondena ng fornication. Lahat sila ay nagkokondena ng adultery dahil sila ay naniniwala sa tinuturo ng Pentateuch. Lahat sila nagsasabi, marriage is good, you should do marriage. Now, ang pinagkaiba ng Christian faith doon sa Islam, Judaismo, at Mormonism ay kung paano natitignan yung singleness at celibacy. Kunyari, sa Judaism, para sa kanila, sa New Encyclopedia of Judaism, sinabi doon, marriage is a commandment in the Jewish tradition and celibacy is deplored. Ang pagiging single ay masama. Para sa kanila. Quran, sabi naman ng Quran, in-encourage yung tao na magpakasal, pero si Muhammad mismo ang nagkokondena sa pagiging single. At ito daw ay lumalagpas sa kautusan ng Diyos. Sa Mormonism, alam naman natin ang tinuturo ng mga Mormons, kailangan mong magpakasal para ma-achieve mo yung highest heavens. Kasi sa kanila, sa afterlife, may asawa pa rin. Magpapakasal, magpaparami ulit. Tapos magiging Diyos ka. So, after this life, may asawa ka pa rin. Dadami yung mga anak nyo, may sarili kayong planeta. So, the absurdity goes on sa Mormonism. Pero, ang ibig sabihin ay kailangan dito may asawa ka. Hindi mo ma-achieve yun kung wala kang asawa in this life. Pero, exclusive ang Christianity, ang New Testament Christianity sa pag-affirm na ang position ng pagiging isang single ay hindi masama. Hindi ito evil. At hindi ito sin. Nag-iisa lang ang Christian faith pag kinumpara sa iba't ibang mga world religions. Kaya titignan natin ngayon, anong sinasabi from Genesis to Revelation. Ngayon, may curious dichotomy lang. Kasi sa Old Testament, pag tinignan natin yung general na Old Testament, ang makikita natin dito ay puro marriage. Kunyari, sinabi ng Genesis chapter 2, verse 18, it is not good for man to be alone. Tapos, mababasa nyo sa 1 Corinthians chapter 7, sabi ni Paul, kayo na mga byuda, sana ay maging katulad ko na lang kayo at wag na kayo magpakasal. Sila na mga may kaya ay sana maging single katulad ko, sabi ni Paul. Ngayon, yan ang titignan natin. Anong meron? Bakit sinabi ng Old Testament, it is not good for man? Tapos sabi naman ng New Testament, sabi ni Paul, it is good
for man. Now, tunghayan natin, no? Kailangan nating tignan yan from Genesis to Revelation. Genesis. Sa pinakasimula, apart from Genesis chapter 2, verse 18, ang singleness ay hindi minention. Genesis. Hindi minention yung pagiging single, isa lang. Sa Genesis 2:18 lang. Sinabi ng Panginoon after Adam, it is not good for man to be alone. Pero pag tinignan natin yung buong singleness sa buong Genesis, wala tayong mababasa. Ano yung summary? May 4 na summary sa Genesis creation account. Una, importante yung marriage dahil importante yung pag-aanak dahil ang tao ay bumagsak na sa kasalanan. Sa isang mundo na puro kamatayan, kailangan ng buhay. Kaya ito, importante. Pangalawa, ang marriage may 2 purpose. Para sa mag-asawa at para sa procreation. So, yun yung pinaka-basic. Kaya kayo nagpapakasal kasi para to help one another at yung another reason ay para sa procreation. Pag tinignan nyo yung lahat ng definitions, purpose, yan ang pinaka-purpose. Pangatlo, yung offspring ay pinaka-importante sa Genesis. Yung sense ng offspring. Bakit? Kasi ito yung nagtuturo sa ipapanganak na dudurog sa ulo ng ahas. Na magpapatuloy sa covenant kay Abraham at ito yung blessing dun sa mga salinlahi sa kasunod. Napaka-central nung offspring, kaya napaka-central nung marriage sa panahon nila. Number 4, pero kahit na importante yung kasal at pag-aanak sa Genesis, sinasabi pa rin nito na hindi ito gawa ng tao. Hindi ito gawa nila. Alam nang yun yung nangyari kay Adam and Eve. Nanganak sila, akala nila si Abel na. Hindi pala. Nanganak sila, akala nila si Seth na. Hindi pa pala. Sunod-sunod na saling lahi, umaasa sila, ito na yung Messiah, ito na yung Messiah, ito na yung Messiah. Hindi pa pala. Umaasa sila. Dahil ang nagpo-provide ay hindi tao. Ang nagpo-provide ay Diyos. Now, very important ito para maintindihan natin yung tinuturo ng scripture sa singleness hanggang sa New Testament. Now, next. Tungkol naman sa Old Covenant, dyan pa rin. Sa Old Covenant naman, sa mga panahon na ng mga Hudyo, ang mark ng covenant blessing ng Diyos ay nasa loob ng kasal at sa pag-aanak. Bakit? Kasi kailangan magpatuloy ng lahi nila sa covenant. Bakit? Kasi may inaasahan pa rin sila na darating mula sa kanila, sino? Yung Messiah. Kaya very important sa kanila yung marriage at offspring. Kasi mula sa kanila darating sino? Yung Messiah. So bakit important yung marriage sa kanila? Dahil sa Messiah. Dahil meron silang hinihintay na pangako. Hindi yun sa marriage itself. Kung hindi dahil may darating na tagapagligtas. May iba pang reason kung bakit mahalaga ang marriage sa Israelite society. 2. Una, kailangan iyon para sa inheritance. Yung sa mana. Kailangan mong magka-asawa at magkaanak para may magmana nung lupa mo sa mga ari-arian mo. Pangalawa, para may magpatuloy ng pangalan mo. Napaka-importante ng lupa sa Old Covenant at napaka-importante ng pangalan sa Old Covenant. Kaya meron mga rules at practices sila dati na hindi natin na-appreciate ngayon. Kunyari yung levirate marriage. Ano yung levirate marriage? Napaka-foreign sa atin nun. Sa panahon natin, yung levirate marriage ay kapag may mga, ito yung tanong ng mga Pharisee kay Jesus eh. Sabi, merong isang panganay na lalaki, nagkaasawa siya, namatay yung lalaki, sino ang may responsibilidad na mapangasawa yung nabiyuda? Yung sunod na lalaki. Yun yung levirate marriage. Pag namatay siya, yung sunod na lalaki. Pero para saan yun? Bakit meron nun? Para sa pangalan at para sa lupa. Para merong magpatuloy ng pangalan at magkaroon ng anak. Tapos, yun ang magmamana ng lupa at magpapatuloy ng pangalan. Yan yung dahilan kung bakit importante sa kanila ang marriage at ang offspring. Para doon.
Kasi sa kanila, napaka-importante noon. It's not, sa panahon nila, it's not between na gusto lang kita. Hindi. Merong mas mahalaga sa kanila, pangalan at lupa. Hindi ito katulad sa atin ngayon na kung sino lang gusto mo. Hindi. There's something, they're thinking higher of something higher than themselves. May mas importante kaysa sa gusto ko. Now, at dito, importante yung distinction. Kasi sa Old Covenant, kailangan ng marriage at kailangan ng offspring para sa covenant community. Dahil kailangan yung physical procreation. Kailangan patuloy na magpatuloy. At yun yung gusto ko maintindihan natin. Yan yung pinagkaiba ng Old Covenant sa New Covenant. Yan yung pinagkaiba ng dalawa. Sa Sinai Covenant, ay ang blessing sa kanila ay temporal at physical terms. Ang procreation at ang marriage ay primary means para i-build ng Diyos yung Old Covenant. Sabi ni Barry, I don't know kung sa next nga bro, hindi ko kinote. Okay. Hindi ko nababanggitin yon. Next, sa prophets. Ngayon, pagdating na ng Old Covenant prophets, medyo palapit na sa New Testament, may pagkakaiba, bumaliktad. Kasi sa panahon nila, kapag wala kang asawa, yan ay curse. Kapag wala kang anak, yan ay curse. Kasi, bakit? Nasa Old Covenant sila eh. Importante ang pangalan, importante ang lupa, importante ang tipan. Kung wala kang asawa, wala kang anak, paano papatuloy sa iyo ang Old Covenant blessing? Kaya para sa kanila, curse, naalala niyo yung sa Old Testament, sino yung nanay ni Samuel? Sorry? Si Hannah. Bakit gano'n na lang? Yung si Abraham saka si Sarah, bakit gano'n na lang? Kasi nasa Old Covenant sila. There's something greater na nawawala sa kanila. Sino yung magmamana? Sino yung mapatuloy ng pangalan namin? Paano yung covenant blessing ng Diyos amin? Yun ang iniisip nila. Now, pagdating ng prophets, may nagbago. Dalawang terms, yung eunuch at yung barren. Isang lalaki, isang babae. At anong nangyari sa mga prophets? For example, dito sa Isaiah 54, anong sabi sa mga barren? Anong sabi? Sing, O barren one! Who did not bear, break forth into singing and cry aloud. You who have not been in labor, for the children of the desolate one will be more than the children of her who is married, says the Lord. What? Hindi nila to kayang isipin, salita to ng Panginoon. Kasi sa isip nila, paano mangyayaring barren tapos magdiriwang? Barren tapos higit pa siya kaysa dun sa mga kasal at may anak? Bakit? There's something greater ang sinabi ng Prophet Isaiah. At yung eunuch naman, ang mga eunuch ay sila na lalaki naman. Na either, kasi sa outside sa Israel, may mga eunuch na pinuputulan ng private parts para hindi magkaanak. Yan yung mga malalapit sa mga hari, mga lalaki ito. Pero ibig sabihin ng eunuch, sila yung mga hindi magkaanak, at sila ay dinedenay sa access sa temple. Hindi sila pwede pumasok sa temple, itong mga eunuch. Pero, dito naman sa Isaiah 56, anong sabi sa eunuch? Narinig na natin sa barren, ngayon sa eunuch, sabi ni Isaiah, let not the eunuch say, behold, I am a dry tree. For thus says the Lord, to the eunuch who keeps my Sabbath, who choose the things that pleases me, and hold fast my covenant, I will give in my house and within my walls a monument, and a name better than sons and daughters. Wow! I will give them an everlasting name that shall not be cut off. Merong ibibigay sa kanila higit sa mga anak na lalaki at anak na babae. Again, unthinkable ito sa Old Covenant. Hindi nila ito kayang isipin. Sa isip nila, paano nangyari yan? Ang covenant blessing at faithfulness ng Diyos nangyayari sa pamamagitan ng marriage at procreation. Bakit sinasabi ni Prophet Isaiah, pinagpala ang barren, pinagpala ang eunuch? Now, kasi paparating na yung new covenant. Kasi paparating na.
yung bagong tipan na hindi tulad ng bagong tipan. Ang New Testament ay hindi Old Testament 2.0. Hindi ito pinagpatuloy lang na lumang tipan. Bagong-bago ang bagong tipan. Ngayon, kaya sinasabi na yung barren at eunuch, sila ay manganganak ng mga spiritual offsprings at sila ay magiging model ng devoted sa Panginoon. Ito yung vision sa New Testament. Now, New Testament naman tayo. Diretso tayo sa New Testament. Dito sa New Testament, totoo naman na sa Abrahamic Mosaic Covenant, napaka-essential ng marriage at procreation, pero hindi na siya essential sa New Covenant. Ang ibig sabihin ay sa Old Covenant, para magpatuloy yung covenant, kailangan ng mga anak. Pero sa New Covenant, it is not through generation, it is through regeneration. Hindi sa pamamagitan ng pag-aanak, kundi sa pamamagitan ng bagong kapanganakan. Ikalawang kapanganakan. It's not by normal birth, but by new birth. Kaya ang marker ng blessing ng New Covenant, pag binless ka ng Panginoon, ito ay in Christ. Hindi in tatay, in nanay. Hindi, in Christ. Hindi dahil ang nanay ko, tatay ko ay Kristiyano, therefore blessed ako, in the New Covenant sense, kung hindi dahil na kay Kristo ako, therefore I am blessed. Therefore, hindi rin marriage at procreation ay necessary para ma-maintain yung inheritance sa New Covenant. Yung mana ng bagong tipan ay hindi na mamana sa pamamagitan ng generation. Sila ng mga nakay Kristo na, kaya paulit-ulit yung New Testament, no? If madalas hindi natin ma-appreciate yung sinasabi ng New Testament na your heirs, kayo mga kapwa tagapagmana. Kasi sa Old Covenant, yung mga Hudyo, alam nila mana, importante. Napaka-importante niyan. Tapos sasabihin ng apostol, ang mana mo ay na kay Jesus. Kapwa ka tagapagmana. Yun yung dahilan kung bakit importante yung mana. Si Kristo na. Hindi na through natural generation. Kaya mapapansin nyo, yan ang ginagawa talaga ng Islam, no? Kaya dumadami. Ginagawa ng mga Mormon kaya dumadami. Mag-aanak sila para member na ng church nila. Yung mga anak nila. Pero sa Christianity kasi hindi ganun eh. Kahit magparami ka na magparami ng anak, damihan mo, maganda yon. Pero ang blessing ng Panginoon ay spiritual. Sa kalooban niya, sa ikalawang kapanganakan. Doon nangyayari yung pagpapala ng Panginoon sa New Covenant. Kaya naman, merong mga namimili ng isang buhay na single for the sake of the kingdom. Ito ay acceptable sa New Testament. Ito ay acceptable sa New Testament na nakaasa sa sufficiency ni Christ. At sila ay full member din ng covenant, hindi sila lesser member ng New Covenant. Hindi, sa Old Covenant, ganun curse kapag wala kang asawa. Curse kapag wala kang anak. Hindi ko pala nabanggit, no? Sa Old Covenant, iisa lang ang nakita natin na walang asawa, si Jeremiah. At inutusan siya ng Panginoon, huwag ka mag-asawa. Pero inutusan siya ng Panginoon na huwag mag-asawa bilang simbolo ng curse sa Israel. Wala na rin kayong asawa. Therefore, pag walang asawa, curse yon. Pero sa New Covenant, hindi. Kung ikaw ay single at na kay Kristo ka, nasa iyo ang buong pagpapala ng Ebanghelyo. May asawa ka, wala. Hindi sinasabi na lesser Christian ang walang asawa. No. Hindi siya lesser Christian na sa kanya ang full blessing kung siya ay na in Christ. Ano? So ang Christian marriages, pinopromote natin to, pinapangaral natin to, pinaghahanda natin ng mga kapatiran dahil ito ay makapangyarihang gawa ng Diyos para ang mister ay i-reflect niya si Christ, ang misis i-reflect niya ang church, i-reflect ng marriage ang gospel, totoo yon. Pero ganun din ang singleness. Hindi ibig sabihin na single, hindi niya na
kayang i-reflect yung gospel. Ang i-reflect niya sa gospel ay yung testimony na sapat si Jesus. Yung kasapatan na meron si Jesus. Kaya ang logic ni Jesus sa singleness ay dalawa. Dalawa yung logic ng Panginoong Jesus. Dito na ba yan? Tama. Itong dalawa mismo yan. Yung logic ng Panginoong Jesus, una, iba ang bagong tipan sa lumang tipan. Hindi na through generation. It's through regeneration. Pangalawa, ay dahil yung singleness, ina-anticipate nito yung new world. Ina-anticipate nito yung bagong paglikha. Bakit? Anong sabi ni Jesus? Luke 20 verse 34 to 36. Sabi ni Jesus, sa bibig mismo ni Jesus, anong sabi niya? And Jesus said to them, the sons of this age, marry. Itong panahon natin, marry and are given in marriage. Lalaki, babae, no? Kahit kay Jesus, lalaki, tapos may babae na given in marriage. So, backtrack lang, review lang nung last Lord's Day. But those who are considered worthy to attain to that age and to the resurrection from the dead, neither marry nor given in marriage. For they cannot die, because they are equal to angels and are sons of God, being sons of resurrection. Logic number 2 ni Jesus kung bakit affirmative sa singleness ay dahil saan? Dahil sa new heavens at sa new earth, wala nang mag-aasawa. Neither marry nor given in marriage. Mister mo pa ba yung mister mo sa glory? Hindi na. Mrs. mo pa ba yung Mrs. mo sa glory? Hindi na. Yan yung answer ni Jesus, yung tinatanong siya ng difficult question ng levirate marriage. Sabi niya, sinong asawa kung levirate marriage? 7 yun, magkakapatid. Lahat naging asawa niya. Ang nagtatanong sa kanya, hindi naniniwala sa resurrection, yung mga Sadducees. Sabi ni Jesus, hindi nyo ba alam ang kasulatan? Wala nang pag-aasawa sa glory. Therefore, ang ibig sabihin ni Jesus, yung singleness ay isang accepted sa new covenant, anticipation to ng glory. Ang marriage doon ay si Christ at ang church. Pero yung mga tao, wala na tong pag-aasawa. Yung tao, there's something greater. Sabi ng Panginoong Hesukristo. Pero gusto magbigay ng babala dito, I think sa next na yan, bro. Kailangan dito magbigay ng warning. Asan yung warning? Okay. Yung tension muna. Hindi lahat tinawag para maging celibate. Sabi ni Jesus din dito, basahin natin yung Matthew 19 hindi lahat ay tinawag para maging single buong buhay nila. Meron lang na may kakayanan. At meron lang tinawag. Simulan natin doon sa not everyone. Not everyone can receive this saying. Doon pa lang sinabi na hindi lahat. But only to those whom it is given. For there are eunuchs who have been so from birth, and there are eunuchs who have been made eunuchs by men, sa pilitan, and there are eunuchs who have made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. Let the one who is able to receive this, receive it. Ang gift, kaya tinatawag dun sa gift of singleness ay gift of celibacy. Kaya nilang hindi mag-asawa. Pero para saan daw yung kakayanan na yon? For the sake of the kingdom of heaven. Para sa kaharian ng Panginoon. Ito ay isang regalo, kaloob, isa itong praiseworthy na ginagawa. Pero hindi ito para sa lahat. Sabi, sila na may kakayanan, sila ay tumanggap. Now, kailangan nating mag-ingat dahil hindi para sa lahat to. So may warning dito. Katulad ng sinasabi natin na hindi higher spirituality kapag kasal ka na, hindi ka higher Christian pag kasal ka. Hindi lesser Christian kapag single. Pero hindi rin yung kabaliktaran.
Hindi higher Christian ka kapag naging celibate ka, tapos lower yung marriage. Yan yung nangyayari sa Roman Catholic Church. Na kahit sino pwede magpare, kahit sino pwedeng magmadre. At anong isang vow nila? Vow of celibacy. Pero bakit punong-puno ng immoralidad? Sa panahon ni Luther, yung mga pare nagpo-prostitute pa. Kasi hindi naman sila celibate, hindi naman sila tinawag para dun eh. Pero kasi merong higher spiritual sense. Iniisip nila, hindi, mas mataas, mas spiritual ka kapag nagpigil ka at hindi ka ikakasal. So, warning yun on both sides, no? Hindi higher kapag single, hindi rin higher kapag married. Tayo ay pinagpala kay Kristo, hindi marital status. Ang pagpapala natin espiritual ay si Jesus. Hindi kung hindi ka pakasal o hindi kapag kasal ka na. Next, kay Apostle Paul. Si Apostle Paul ba, hindi ko na sinama dyan. So, si Apostle Paul ba, yung Isaiah vision kanina, si Apostle Paul ba, nakikita niya yung sarili niya sa sinabi sa Isaiah na barren at eunuch. Si Apostle Paul ba, nakikita niya ba yung sarili niya sa Isaiah? Ang answer natin dyan ay yes. Ang answer natin dyan ay yes. For example, ang answer natin dyan yes. For example, ang daming binabanggit ni Apostle Paul na palagi siyang may anak. Wala naman siyang anak. Binabanggit niya yung sarili niya para siyang kasal. Hindi naman siya kasal. Galatians 4:19. My little children, for whom I am again, thank you, Deacon. My little children, for whom I am again in anguish of childbirth until Christ is formed in you. Sabi ni Paul. 1 Corinthians 4:15. For though you have countless guides in Christ, you do not have many fathers, but I begat you in Christ Jesus through the gospel. So on, 1 Thessalonians 2:7, Philemon 1:10, Titus 1:4. My lawful begotten child, tinuring niyang anak si Timoteo, tinuring niyang anak si Tito, tinuturing niyang anak ang taga Thessalonica, tinuturing niyang anak ang mga taga Corinto, tinuturing niyang anak ang mga taga Galacia. So, si Pablo ba ay merong sarili niyang mga anak? Ang sagot ay napakarami. Sobrang dami. Timothy, Titus, Onesimus, mga churches, mga followers ni Christ. Therefore, tayo rin ay tinawag na maging mga espiritual na mga magulang. Next, eto na mismo. Ayan pala yun. So, sige, basahin ko na. Not only in begetting children through the gospel, but in raising them in the nurture and admonition of the Lord, until they too become mature disciples. Paul's letter to his churches are examples of his parenting of his young churches. And like Isaiah's barren woman, Paul's legacy was that greater than any physical parents. For Paul's progeny were those begotten in Christ through the limitless power of the gospel for an eternal inheritance in heaven. Ang ipinamana ni Pablo ay walang hanggang mana. Dahil siya ay nagtanim ng ebanghelyo sa kanila at siya ang naglilok sa mga taong to para magpatuloy kay Kristo para sa walang hanggan. Hindi lang yung nag-share ng gospel. Hindi lang yung nag-plant, pati yung nag-water. Sila yung tumulong, sila yung naging espiritual na magulang sa mga mananampalataya na magpatuloy. Now, to marry or not to marry? Nabaliktad ko yata. Magpapakasal ba o hindi? So, pag pinag-usapan to kung magpapakasal o hindi, may kinalaman dito ang sexual continence. Hindi hiwalay yung usapin ng sexual self-control, yung sexual needs. Dahil ito mismo ay interconnected sa 1 Corinthians chapter 7. Nung tinawag ng Panginoong Jesus ang na pwedeng maging eunuch para sa kaharian, hindi ito para sa lahat. At parte ng panawagan na to ay isang buhay ng sexual purity. Therefore, isa itong regalo.
Sa 1 Corinthians 7:32-35, nakalagay itong tatlong to. Kaya sinabi ni Paul na, kung ako lang ang mamimili, gusto ko katulad ko kayo. Yung mga namatayan ng asawa, nabalo, sabi ni Paul, kung pwede lang, wag na kayo mag-asawa. Yung mga single, na betrothed pa lang, sabi ni Paul, kung pwede lang, wag na rin kayo mag-asawa. Pero, merong argument si Paul, itong tatlong to. Anong argument niya? Again, para lang ito sa may gift of celibacy. At ganun din sa mga wala pang asawa, nasa state of singleness. Etong tatlo, dahil sabi niya, una, kapag nag-asawa ka na, mas lesser na yung time mo para sa service kay Christ. Bakit? Kasi meron ka ng ibang iisipin. Obligasyon mo na ang asawa mo sa harapan ng Panginoon. Yung direct service sa gospel ay may kahati na doon sa paglilingkod mo sa iyong asawa. Yun ang unang sabi ni Apostle Paul, free from marriage concerns. Hindi niya sinasabi na mali ang marriage concerns, pero ang sinasabi niya, totoo yun. Totoo na legitimate iyon. Pangalawa, kaya niya sinasabi ito ay para sabihin na may sufficiency dun sa blessing of Christ apart from marital privileges. Masaya, pagpapala ang mag-asawa, pero hindi iyon higit doon sa pagpapala na meron kay Hesukristo. Yung pagpapala kay Hesukristo ay natatangi sa sarili niya. Na kahit nasang parte ka ng buhay, hindi yun plus. Hindi ito parang, okay, may gospel na ako, tapos may asawa pa ako. Oh, mas angat ako sa iba. Hindi. Pag may gospel ka, yun na yung tuktok. Tuktok na yun. Walang plus gospel. Ganun yung iniisip ng iba eh. Kristiyano na ako, tapos yayaman pa ako. Aba, plus gospel. Hindi. Mahirap ka mayaman ka, tuktok ang gospel. Pagpapala yun. Meron ka wala, pinagpala ka ng Panginoon. Ganon din, dito sinasabi, sufficient si Christ. Kahit wala yung mga marital privileges. Pangatlo, dahil kapag ikaw ay nanatili na single, sabi ni Paul, meron kang buhay na free for the service of King Jesus. Merong mga nagsasabi, kasi again, gusto kong alalahanin natin, na tayo ay children of our generation. Ibig sabihin, hindi tayo makakatakas sa kulturang meron tayo. Hindi ka makatakas kung paano mag-isip ang mundo. Minsan nag-iisip tayo kung paano mag-isip ang mundo. At hindi mo namamalayan, gano'n na pala. Hindi ka aware. Makamundo na pala tong pag-iisip na to. Aba, ganito na pala. You're unaware na sumasabay ka na sa agos. At ang sinasabi ng mundo ngayon, kapag single ka, mag-isa ka, malungkot ka. Yun eh. Kawawa ka naman, single ka pa. Kailan ka mag-aasawa? May mga ganong sense at naniniwala ka. Yun ang mali. Anong sabi sa Bible at anong sabi ng mga tao? Anong sinasabi ng Biblia? Kaya importante, matutunan natin, pinag-aaralan natin yung Biblia, no? Kasi kapag di tayo nag-aaral ng Biblia, ang pinag-aaralan natin ay yung sinasabi ng kung sino-sino. Now, anong sabi ng Scripture? Yung mga single ba sa Bible ay malungkot at mag-isa? Sino yung mga single sa Bible? Si Pablo. Malungkot ba siya at mag-isa? Si Jesus. Wala ba siyang mga relasyon na na-cultivate? Hindi. Itong mga taong ito, at ang isa ay ang Panginoong Jesus, they were not devoid of relationships. Actually, na-cultivate pa nila yung mga relationship na meron sila na nakapaligid sa kanila. Now, punta na tayo sa last application. Yan. 35 minutes pa lang. Kasi dito haba eh. Yung pala. Application tayo. 4 na application. Number 1, embrace singleness as a calling, not as a deficiency. Huwag nating isipin ito bilang pagkukulang kung hindi isang panawagan. He's over there, light. Go back. There.
Hindi ito pagkukulang kung hindi isang panawagan. Kasi yung pagiging single, dalawa. Either temporary or lifelong calling. Pero ito pa rin ay calling. Panawagan pa rin ito. Habang single, panawagan yon. Ibig sabihin, hindi ka pa kasal eh. Calling yan. Kapag celibacy talaga yung gift, lifelong calling yan. Pero yun ay calling. Kaya kailangan nilang isipin yung calling na yon bilang opportunity to serve Christ rather than believe that they are in a state of incompleteness. Pangalawa, cultivate spiritual parenthood. Si Pablo ay isang spiritual father. Siya ay isang single believer, pero ininvest niya yung oras niya sa pagme-mentor, sa pagde-disciple, at sa pag-nurture ng faith ng iba. Gospel-centered relationships. Pangatlo, dito ako medyo magdedwell. Kaya dito ako magdedwell sa prioritize kingdom service dahil again, anong sinasabi ng mundo kung bakit magiging single ka? Anong sinasabi ng mundo? Huwag ka muna magpakasal. Para saan? Para enjoy mo muna buhay mo. Ano pa? Prioritize mo muna sarili mo. Ang tanong, yan ba ang sinasabi ng Bible? Sabi ba ng Bible, maging single ka muna para enjoy mo yung sarili mo? Huwag ka muna magpakasal para unahin mo sarili mo. That's the question. Anong sabi ng scripture? Ang sabi ba, yan ba ang bukang bibig ni Jesus, ng apostles, ng mismong Ama? No. Anong sinabi ng 1 Corinthians 7:32-35? Ang isang single life, hindi pa kasal, hindi pa tangled ng stresses ng married life, they are allowed for an undivided devotion to the Lord. Yun ang meron sila. Meron silang isang buhay na deboto sa Panginoon. Yung ganitong uri ng kalayaan ay dapat ini-steward ng may karunungan sa misyon ng Ebanghelyo, sa gawain ng Panginoon at sa serbisyo ni Hesukristo. Next. Babalik na lang ako dyan later. Ito yung sinabi ni Marshall Segal. Ito is isang reference natin. Sabi niya, regarding number 3, kingdom service, sabi niya, it is just a fact. Marriage murders spontaneity. Not entirely, but massively. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta makakakilos pag kasal ka na. Hindi ka basta-basta makaka-oo pag kasal ka na. Hindi ka makakapunta kung saan-saan kapag kasal ka na. Sabi niya sa mga regards to singlehood, one of your greatest spiritual gifts as a single person is your yes. Yes to a random phone conversation. Yes to a coffee. Yes to help with the move. Yes to stepping in when someone's sick. You have unbelievable freedom to say yes when married people can't even ask the question. When the spouse does not exist yet, you cannot hurt him or her with a selfless, impulsive decision you make to serve others. If you get married, you will not always have the same freedom. Be willing to say yes and be a blessing to others, even when you don't always feel like it. End quote. Ayan yung sinabi niya, katotohanan to. Nung nagkita-kita lang kami nung Thursday, madugong usapan bago makaalis. Kapag may counseling sa mga kasal, yun ang usapan, mga pag-alis. Hindi agad, pwedeng makaalis basta-basta, hindi kayo nag-uusap ng asawa nyo. Pero pag single ka, vroom. Oh, pwede. Meron kang kalayaan. Kaya hindi tayo magtataka, yung mga dating single, pag kinasal na, hindi mo na makausap agad. Bakit? Totoo yun. Totoo yun na, kaya sa usapin ng singleness, meron silang freedom what? To serve. To say, yes, spontaneity. Now, isang statistics. So next. Isa ito sa nakakalungkot na statistics sa George Barna, sa isang statistics noong 2003.
Ito yung sabi sa George Barna Statistics ng Single Focus, Understanding Single Adults. Ang summary nito ay ang mga single na adult ay significantly less engaged sa church life compared sa mga married counterparts. Baliktad yung sinabi dun sa 1 Corinthians 7. Sa 1 Corinthians 7, sinabi meron kayong kalayaan maglingkod kay Kristo. Pero sinabi ng statistics na to sa Barna survey, for example, church attendance. 50% ng married Americans attend church weekly, mga kasal. Pero 33% lang ng mga single ang umaattend weekly. Lesser. Sila ng mga balo na matayan ng asawa, mas umaattend pa sila sa church kaysa sa mga divorced or sa mga hindi pa nagpapakasal. Baliktad yung sinabi ng 1 Corinthians 7, no? Pagdating naman sa participation sa church activities, 23% ng married adults umaattend sa Sunday school, Bible class. Pero 15% lang ng single adults ang pumupunta sa Sunday school. Fewer than 1 in 5 singles regularly volunteer, attend small groups, and engage in church ministries. Grabe, 1 over 5 single adults. Pagdating naman sa volunteerism, ang mga singles ay 50% na mas gusto pang mag-volunteer sa mga non-profit organization kaysa sa church. Mas gusto nilang mag-volunteer labas sa church, gusto nilang tumulong sa kung ano-ano, 50% more kaysa doon sa mga church mandates. Financial commitment naman. Sila na mga hindi kinakasal na mga adults, they contribute less than 25% kaysa sa mga binibigay ng mga married couple. Yung mga single, they are half as likely as married individuals to serve in leadership. Ito yung dulo, medyo understandable to, no? Yung mas napupunta sa leadership role ay may mga married. Pero ang overall trend ay less engaged yung mga single kesa dun sa mga married. Pero sila may kalayaan. Sila may oras. Sila yung may capability. Saan nila ginugugol yung panahon nila? Saan nila binibigay yung oras nila? Saan nila binibigay yung kalayaan na meron sila? Na mas hectic ang schedule ng may asawa na. Hindi ka basta-basta makakakilos. Hindi ka basta-basta makakagalaw. Pero nasaan? 1 Corinthians 7:32-35. Alalahanin natin yan. Number 4, pinakahuli. Sige, sa next, kay Paul Tripp na yan. Ang pang-apat na application ay dapat ang mga single, kailangan nilang isipin yung kanilang identity in Christ, hindi sa marital status. Ang kailangan nilang isipin, sila ay na kay Kristo, imbes na isipin, hindi pa ako kasal. Yan ang dapat na iniisip ng mga mananampalataya. In contrast sa cultural at religious traditions na dinedefine ng marriage at offspring, ang Christianity, ina-affirm nito, ang true blessing ay si Christ. At totoo dapat to sa buhay, hindi sa bibig lang. Hindi sabi, hindi, si Kristo ang pag-asa ko. Si Kristo ang, kung wala ka pang asawa, dapat totoo yun. Totoo yun sa isang mananampalataya. Every believer, married or single, is fully complete in Him. Ephesians 1 verse 3. Now, si Paul David Tripp, ito na yung panghuli. Sabi ni Tripp, advice to single. Sabi niya, my primary identity should not be that I'm married. Unang iniisip, kasal ako. Hindi. Hindi daw yun ang identity niya. My primary identity ought to be in Christ. Child of God who's married. Anak ako ng Diyos na kasal. Ganun din single. Anak ako ng Diyos na hindi pa kasal. Pero ang unang identity mo ay hindi marital status. Ang unang identity mo ay si Kristo. So, just like your primary way of thinking about yourself should not be that I'm single, but that you're a child of God.
with all the gifts and graces, presents and promises that are meant to fulfill the longing of your heart. And so you should never think that the deepest riches that are available to a person are unavailable to you just because you're not married. Because those riches are not the product of marriage. Ang spiritual blessings ay di dumadating kapag kinasal ka. Dumating yun pag naging Kristiyano ka. Tinanggap mo yung gospel. Those riches are the product of redeeming grace. Pagpapala ito ng Ebanghelyo. Next. Ito yung last. Sabi niya, again, what I would recommend is don't fall into thinking that marriage will provide inner spiritual satisfaction in a way it was never intended to do. Kailangan, ikasal na ako. Pag kinasal ako, complete na ako. Wrong. Sino may sabi? Na-complete ka na. That only comes vertically, never horizontally. Walang tao na makakompleto sa'yo. Kahit covenant of marriage. Hindi ka kompletuhin nun. Ang sabi ni Tripp, it's vertically. Ang makakompleto nun ay ang Panginoon. And there are people in marriage, everyone in marriage, at some point realize, this marriage is not my Savior. Madalas naaalala nila pag nag-aaway. Pag nag-aaway, akala ko ito na, hindi pala. Ilang beses na tinuro. Pero marirealize mo lang, okay, this is a blessing from God, but this is not my Savior. This is a blessing from God, pero hindi dapat yung mag-replay sa Panginoon. All of God's gifts are available to us regardless of whether we're single or married, young or old, weak or strong. The playing field is leveled. We only find what will fill that void in our hearts in who? Christ, sa ating Savior. So, dito nagtatapos yung Bible class natin, 47 minutes. Okay, sige. Any question? Ha? Nabura na yung pinag-usapan natin. Sige, any question po regarding this? Sige, Joel. Yan yung isa na hindi natin pwedeng sagutin dogmatically. Whether or not single siya, or married siya at namatay ang asawa niya, pero ang clear sa 1 Corinthians 7, wala siyang asawa. Kasi yun yung sabi niya na gusto ko maging katulad ko kayo. So, whether single siya all throughout, walang evidence na kinasal siya, wala siyang binabanggit tungkol doon, hindi natin alam. Pero yung apostolicity niya ay single siya, diretso yan. Yes. Kasi pareho yon, hindi inaalis si Christ sa dalawang yan. Katulad nung emphasis ng New Covenant na kapag kasal ka, nire-reflect mo si Christ. Yung marriage ay hindi dulo. Yun ay pointer. Pointer ng marriage si Christ at yung gospel niya. Yung singleness, pointer din kay Christ, na sufficient si Christ sa akin. Kahit di pa ako kasal. So, kung yun, dalawa ay pointer kay Christ, yun ay mag-glorify sa Diyos. Walang ibang mag-glorify sa Diyos kung hindi makita si Jesus. Wala nang iba eh. Kasi yun yung ordinary means. At lahat ng encouragement dapat within that. Lahat ng encouragement outside of that, yun ay secular na. Lahat dapat ay pasok sa salita, sa usapin ng worship, sa usapin ng words, sa usapin ng prayer. Doon natin sila may encourage to do that for the glory of God. Because outside of that, I think iniisip yung specifics, pero nandun siya nakapasok sa lahat sa means of grace. Outside the means of grace, secular view na yan ng marriage, secular view na yan ng singleness. Other question po. Si Monica at si Ate Angel. Medyo mabilis na kaya si Monica yung nauna eh. Mahirap kasi kung yung community na meron ay hindi talaga nag-uusap or nagtuturo about marriage. Actually, yung answer ko dun sa may mga nagtanong is very difficult kung yung mismong community niya, either family or yung church community ay hindi napag-uusapan or walang culture pagdating sa marriage. Kaya sila nag-resort ng sila lang kasi wala silang avenue for that. So, yun yung nangyayari. So,
mahirap siya sagutin on that regard, no? Unless magkaroon tayo ng mga ganitong pag-aaral talaga na magkakaroon sila ng access na paano ko titignan yung singlehood ko na hindi ito lesser. At ganun din, at the same time, magkakaroon ng mga venues for this. At by the way, yung mga venues na ganun na hindi masama. Lalo na yung ginagawa ng mga Rebap communities natin, actually this coming summer, magkakaroon ng singles camp. At hindi yun tagong objective. Hindi tagong objective ng isang role ng singles camp ay magkaroon ng venue, yung mga singles na makakilala at makapagkaibigan ng ibang mga single at di natin alam, pwede silang makakita doon ng prospect na pwede nilang maging target lock. Yeah. Hindi masama iyon. Dahil iyon ay hindi hidden motive. No? Lalo na kung sa mga churches ay very limited. May mga church kasi na puro babae lang. May mga churches na ganito. So, isa yun sa mga ways, no? Para hindi nila gawin yun by themselves. Kasi ang pinakamasama, pag nagsosolo, na wala ng guidance. Pero kung ito'y guided ng mga church, I think it's good. Yung mga ganong uri ng mga avenues. Of course, balik tayo sa last topic natin with honoring ng mga magulang. Hindi ito ako lang, kung hindi ito ay merong authority ng honor ng aking parents, ganun din ng guidance ng church. So, it's difficult kung may venue at teaching, maganda na ma-interact. By the way, ganun kapag yung topic, love, ang dami. Pupunta. Ako, di ako dumag pag love yung usapan Pero anyway, siguro one way ay lack ng teaching. Hindi na pag-uusapan yun sa loob ng church. Pero kasi ang gospel, it transcends all of life. Ang gospel, yan ay tungkol sa buong buhay. Sakop niya yung buong buhay ng isang tao, maging ito. So, any follow-up? Thank you for your input. Yeah, thank you sa question, Ate Angel. Yung question ni Ate Angel ay kung yung parents, may mga anak, tapos yung panganay ay inaasahan maging breadwinner para sa mga kapatid niya at nagdesisyon siyang hindi mag-asawa para pag-arali yung mga kapatid niya. Ito ay isa sa mga Filipino culture. Meron kasi doon na virtue at meron din na vice. Meron dong virtue doon sa breadwinner ng sense ng self-sacrifice, yes. Pero ang pag-uusap po dito ay regarding doon sa obligation ng parents. Katulad ng pinag-aralan last Lord's Day regarding sa parenting, ang merong obligasyon sa kanilang mga anak ay parents. Hindi obligasyon na maging magulang ng anak sa iba pa niya mga kapatid. There is a limit. They can, as practice, para sa magiging marriage nila in the future. Kunyari, yung mga panganay pinagbabantay ng mga ibang kapatid, tama yon. Yun ay practice kasi gagawin niya yon in the future. Pero hindi yon para maging permanent niya na obligasyon at trabaho. Yun ay pinapagawa with the mindset ng mga magulang na para sanayin yung kanilang anak. Hindi para gawing siya ang third parent. Hindi siya third parent. Siya ay sinasanay para siya ay magkaroon ng sarili niyang family. Kung worldly ba yun on the part of parents, yes. Kung worldly ba yun sa part nung panganay, maybe. Pero meron din dong sense of growing responsibility, meron din dong sense ng training, totoo yun. Pero hindi dapat yun ang maging culture. Dahil ang culture na ina-encourage natin ay sasanayin kita so that I can assist you in marriage later on in life. Hindi siya ang magbubuhat para sa kanyang mga kapatid. Ang mga magulang ang magbubuhat para sa kanilang mga anak. Actually, sobrang dami pa ng mga underlying presuppositions doon. Katulad nung pinag-usapan last Lord's Day na ang kailangan natin ay karangyaan, hindi kasapatan. May gano'n na sense na hindi iyon ang pinaka-goal kung hindi yung kasapatan mismo. So, may worldliness ba doon? Yes. Meron ba dong virtue doon sa panganay? Yes. Pero experience natin yan, no?
Karamihan sa mga Pilipino, ganyan. May mga panganay na matandang dalaga. Madalas kasi babae, matandang dalaga, matandang binata, no? Tumanda. Pero ang pinaka-result ay dahil inatang nila yung responsibility ng parents sa anak nila. Hindi dapat. Sa amin yan. Kami ang magbubuhat niyan. Hindi mo responsibilidad pag-aralin yung kapatid mo. Kami ang dapat umako niyan. Yun ay pananagutan nila sa harapan ng Diyos, hindi pananagutan ni panganay sa harapan ng Diyos. So, any follow-up po din? Thank you. Sige, Tito Jacob. Tito, verse ano po? 1 Corinthians 7, 29 saka po, 32. Opo. Opo. Yung term po doon na the appointed time is very short. Opo. Yung term po na yon, yung appointed time is very short, parang mayroon siyang sense ng katulad sa Ephesians, redeeming the time. Yung pagiging eschatological, no, na inaasahan nila, may paparating na judgment, may paparating na araw ng Panginoon. So yung pinaka-sense lang po nun, Tito, na kasama siya ng ibang mga consideration, na mayroong stress sa marriage, may freedom na magbigay ng oras yung mga single sa Panginoon, kasama rin siya noong sufficiency kay Christ, kasama po ito doon. Parang ginagawa ni Paul, kinukumbinsi niya talaga yung mga taga-Corinthians na kayo na may mga kaya, able sila, hindi yung mga hindi kaya. Kasi earlier po dito, sinabi niya na it is better to marry than to burn with passion. So hindi niya sinasabi na kayong mga sabik sa pag-aasawa, kayo ito. So meron po siyang distinction. Yung mga hindi kaya magpakasal, yung mga kaya, kinukumbinsi niya po, iba-ibang reason. At tingin ko po isa ito sa reason niya, sinasabi niya, maikli ang panahon, darating si Jesus, merong paghuhukom na darating, gamitin natin yung oras natin sa paglilingkod. Para mag-evangelize, mag-grow yung church. Kumbaga yung term po na yun, appointed time is very short, ay sinasabi niya, think eternally. Para wag manatili tayo dito. Kasi sa kultura nila talagang nag-aasawahan eh. Parang siguro rare yung celibate. Kasi puro sexual city yung Corinthian church. Parang isa po ito sa reason ni Apostle Paul na idikdikin sila. Kung kaya nyo, samahan nyo ako. Samahan nyo ako, katulad ko, isa akong single, samahan nyo ako na bibigyan natin yung buong oras natin para kay Christ. Bakit? Paparating na. Darating si Kristo, may araw paghukom, may mga hindi paligtas, mayroon pang mga under discipline, meron pa na magulo pa yung Corinthian church. So I think isa po yun sa argument niya na, kaya sabi niya, maikli ang oras. Thank you. So, I agree. Pero hindi natin sinasabi na hindi pwede magbigay ng obligation yung parents sa anak, ha? Hindi yung sinasabi natin. Pwede sila magbigay ng obligation so long as under sila ng roof ng parents. Kaya pwede nilang gawin yon para sa mga anak nila. Pero within view ng training at within view ng marriage. Meron akong narinig na nung nagtatrabaho ni anak niya, pinagre-rent niya sa bahay niya. Nagtatrabaho ka na, magbigay ka ng renta kasi nandito ka pa rin sa poder ko. At hindi masama yon. Yun ay training para sa kanila, no? Training yon. Pero ang catch nun, yung sa narinig ko, yung rent na yon inipon ng magulang. Tapos nung ikakasali anak, eto na ko, pang sayo to. Pang ano nyo? Starting. Pero wag kayong ma-excite. Kasi pwedeng hindi. at rent talaga yon. Pwedeng yung gano'n. Gagawin ko yun kay late eh. Training mo yan. Paglabas mo dito, hindi libre lahat. Sige, manalangin po tayo. Diyos namin, pinupuri namin kayo, pinasasalamatan. Kayo ay Panginoon. Maging sa usapin ng singleness, turuan nyo kami, Panginoon, na makita ang iyong banal na salita bilang aming standard, aming paghahanap sa kalooban mo, Panginoon, at tinihiling namin na gamitin mo ito para kami ay maging
bihasa at dumadaloy sa buhay namin ay ang Biblia. Sa pangalan ni Jesus, Amen.